Outsourcing ay paraan ng isang negosyo para kumuha ng ibang kumpanya para gawin ang ibang trabaho nila. Ginagawa ito para mas madali ang trabaho nila at para masutukan nila ang mas importanteng bagay. May iba't ibang klase ito, depende sa trabaho at depende sa layo. Nakakatipid ito ng pera, nakakatulong para masutukan ang importanteng gawain at nakakapagbigay ng eksperto. Pero may problema din, gaya ng komunikasyon, kontrol sa trabaho, at pakikitungo sa ibang kumpanya. Maaari ring bigyang pansin ang tatlong ito. Ang tatlong terminentong ito ay tumutukoy sa iba't ibang estrahiya sa outsourcing, kung saan ang isang kumpanya ay kumukuha ng serbisyo o gawaing ginagawa noon sa loob ng kanilang organisasyon. Mula sa isang palabas sa provider, ang pangunahing layunin ay kadalasang nakakatipid sa gastos, mapabuti ang kahusayan, o makuha ng espesyal na kasanayan. Number 1. Ang offshoring. Ang offshoring ay ang estrahiya kung saan kinukuha ang serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na karaniwang naniningil ng mas mababang bayad para sa trabaho. Ang offshoring ay kapag ang isang company ay naghanap ng ibang company sa ibang bansa para gawin ang trabaho nila. Bakit nila ito ginagawa? Para makamura sa bayad sa mga empleyado, upa sa lugar at iba pa. Sino ang mas madalas gumagawa nito? Mga kumpanya na galing sa mayamang bansa tulad ng Amerika at Europe. Naghahanap sila ng company para sa mga bansang mas mura ang lahat, tulad ng Pilipinas at India. Sikat ang Pilipinas sa offshoring, lalo na sa BPO o Business Process Outsourcing. Maraming BPO dito ay call center, kaya kailangan marunong mag-Ingles. Mga trabaho dito ay call center, pagbenta sa phone, pagtanggap ng order, pag-aasikaso sa customer. Ang mga problema nito ay ang oras. Magkaiba ang oras kaya mahirap mag-usap agad-agad. Salita at kaugalian. Magkaiba ang salita at kaugalian kaya minsan hindi nagkakaintindihan ang mga tao. Number 2. Ang nearshoring. Ang nearshoring ay ang pagkuha ng serbisyo mula sa isang kumpanya sa kalapit na bansa. Ito ay isang middle ground na estrahiya sa isang pagitan ng offshoring at onshoring. Ang nearshoring ay isang estrahiya sa negosyo kung saan ang isang company ay kumukuha ng serbisyo mula sa isang kalapit na bansa. Mga pangunahing punto nito ay ang pagkuha ng serbisyo sa kalapit na bansa. Sa halip na kumuha ng serbisyo mula sa malalayong bansa tulad ng India o China, ang nearshoring ay naglalayong maghanap ng mga provider ng serbisyong sa mga kalapit na rehiyon. Halimbawa, isang kumpanya sa Estados Unidos na kumuha ng serbisyo mula sa Mexico o Canada. Onshoring. Ang onshoring, na kilala rin bilang domestic outsourcing, ay tumutukoy sa kasanayan ng isang kumpanya na kumuha ng mga serbisyo mula sa isang kumpanya na matatagpuan din sa loob ng parehong bansa. Sa madaling salita, sa halip na mag-outsource sa ibang bansa o sa kalapit na bansa, ang kumpanya ay nakipagkontrata sa isang lokal na provider ng serbisyo. Ang domestic ay nangangahulugang sa loob ng bansa, kaya ang domestic outsourcing ay nangangahulugang pagkuha ng serbisyo sa loob ng parehong bansa. Halimbawa, isang kumpanya sa Manila na kumuha ng serbisyo mula sa isang kumpanya sa Cebu. Ang outsourcing ay parehong may epekto sa Pilipinas, positibo man o negatibo. Ang positibong epekto ng outsourcing sa Pilipinas ay paglago ng ekonomiya. Ang sektor ng business process outsourcing ay nag-aambag ng malaki sa gross domestic product ng Pilipinas. Ito rin ay makapaglikha ng trabaho. Nagbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga call center. Ang negatibo naman
ay depend sa dayuhang ekonomiya. Labis na pagdepende sa outsourcing ay maaaring maging mapanganib kung magkaroon ng pababago sa ekonomiya ng mga bansang nag-outsource. Maaaring magresulta ito sa malawakang pagkawala ng trabaho. Kultural na epekto. Ang pagiging exposed sa iba't ibang kultura ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga lokal na kaugalian at tradisyon. Pagkawala ng kontrol. Maaari ring mawala ng kontrol ang kumpanya sa kalidad ng trabaho kapag nag-outsource.